Hello mga kapitbahay! Welcome back dito sa channel natin. Dahil uwian na mga kapitbahay, meron tayong sasagutin na mga katanungan ng mga subscriber natin. Ito, marami nagtatanong nito dati, hindi ko pinapansin kasi medyo hindi ako ganun kagaling pagdating sa mga ganitong advice or sa mga ganitong experience. Diba? Kasi ang mga katanungan nila is ganito yon. Meron tayong mga tropang IT na nagtatanong, IT graduate po sila. Pero ang sinasabi po nila is naligaw sila ng landas. Okay, familiar naman siguro kayo dyan, no? Kasi maraming nagsasabi sa akin na IT sila pero nasa ibang field sila nasa ibang part sila ng trabaho, which is like, for example, meron akong nag-comment na IT siya pero nagtatrabaho siya sa parang admin assistant or something ganon. Tapos IT siya pero parang nagdo-documentation lang siya, ganito, ganyan. Parang ang ibig sabihin po nun, parang IT career niya is naligaw. Ayan, okay. So, yan yung pag-usapan natin ng konti. Hindi ako magaling mag-advise, pero eto, base lang to dito sa experience ko. Kung maintindihan ba nyo or may mapupulot ba kayong aral, okay? So, dahil nga mahal natin yung mga subscriber natin na mga nagtatanong, sagutin po natin. Nagme-message sila sa Facebook kasi hinahanap nila ako sa Facebook. Nagme-message sila or nagko-comment sila dun sa YouTube natin. Tinatanong po nila sa akin, ano nga ba daw ang gagawin kung gusto nila bumalik sa pagiging IT or magtrabaho sa field talaga nila na IT. Okay? Tinatanong nila ano nga ba ang mga diskarte or ano nga ba daw ang dapat nilang gawin. Okay? So, ganito po yun mga kapitbahay. Kunwari, ikaw graduate ka ng isang IT, mahirap kasi mag-apply talaga ngayon sa Pilipinas ng mga, kung kunwari, graduate ng IT ka, bihira na lang kasi sa Pilipinas yung mga company na nagtatanggap ng IT graduate pero kahit walang experience tinatanggap. Ang madalas lang na may ganun mga kapitbahay is BPO. Yung mga tipong technical support ka pero calls, mga ganun. Kasi syempre pag technical support ka sa call center, yung mga calls na ina-active or parang ina-entertain mo is may script na binabasa kasi procedures lang ang sinusundan, hindi mismo technical na kung ano yung exact scenario na problema. Parang sasabihin mo lang yung mga way kung paano ma-fix pero hindi siya actual. Parang ganon. Right? Kunwari, para sa akin, no, mga kapitbahay, kung ikaw gusto mo magtrabaho or bumalik sa pagiging pinaka gusto mong trabaho talaga, which is yung IT career mo, siguro mag-start ka talaga from the scratch. Parang mag-a-apply ka ng starting level talaga kasi, di ba, unless kung may backer ka, pwede kang makapasok sa isang company na yun talaga na ang magiging trabaho mo or pwede kang magkaroon ng ganung trabaho, matuto ka sa mga kasamaan mo sa trabaho. Yun, swerte mo doon. Pero kung nari, wala ka pa talagang experience, hindi mo pa nagagamit yung course mo na yun, doon mismo, trabaho na gusto mo, medyo mahihirapan ka talaga kasi walang madaling trabaho na hindi mo pa nasubukan. Medyo mahihirapan ka pa rin talaga. Katulad ng tropa kong developer, graduate siya ng BS Computer Science something, ganon. Ang trabaho niya ngayon is nasa ibang side, hindi siya related sa IT. Parang tumagal na siya doon, hindi na niya pinuso yung kanyang IT career kasi nga nakalimutan na niya o parang kinalawang na yung utak niya pagdating sa doon. Ang alam na lang niya, puro paperworks, mga ganun. Medyo mahirap, no? Pero kung gusto mo talaga, para sa akin, no? Kung may budget ka naman, siyempre nagtatrabaho ka naman, may sahod ka naman doon, di ba? Pwedeng mag-ipon ka, tapos pwede kang kumuha ng mga certificate or pwede kang kuha ng mga certification like CompTIA A+ or Cisco, mga ganun kung gusto mo. Kung anong related doon sa course mo para pag nag-apply ka sa company or naghanap ka ng trabaho, may maipakita ka na, sir, ganito, pumasa ako sa ganito. Kahit wala ka masyadong experience pero may hinawakan kang papel, medyo advantage po yun. Yun po yung mga diskarte para sa akin, no? Yung mga shortcut lang, no? Pero kung gusto mo talaga matuto, pwede kang mag-self-studies or mag-apply ka talaga from the scratch para magkaroon ka ng experience. Parang stepping stone, di ba? Ganito, IT support, tech support, mga ganon. Kung gusto mo ng network, yun po yung mga starting point mo. Mag-start ka sa baba. Tapos, habang tumatagal, matututo ka, magkakaroon ka ng experience. Kasi lahat naman ganon eh. Once na fresh graduate ka, kukuha ka muna ng experience bago ka makapag-demand, di ba? Ang tinatanong pa nila, possible ba yon? Possible ba na mag-switch? Possible naman po yun. Wala namang imposible. Pero kailangan mo talagang paghirapan muna bago mo makuha yon, di ba? Lahat naman ng bagay, walang madali na nakukuha agad. Paghihirapan mo para sumakses ka dun, di ba?
O, di ba? Napaka-drama. So, ganoon lang mga kapitbahay. Kung gusto mo maging magaling na IT, aral lang, experience, and then, gaya nga ng sinasabi ko palagi, ito para to dun sa mga tropa nating IT na mga baguhan, no? Yung mga kag-graduate pa lang or yung mga IT natin na naligaw ng landas. Apply lang, aral, or kuha ka ng certificate or mag-refresh ka. Ang tinatawag na nilang magre-refresh ka para ma-familiarize ka ulit. Tapos, yun, pwede ka na mag-apply talaga sa mga company na sa IT department from the scratch. Kasi nga, wala ka pa talagang experience. Kasi kung mag-jump ka, mag-jump ka, may hirapan ka. Depende na lang kung genius ka talaga, di ba? Kahit mag-jump ka, pwede mong, madali mong makuha. O, di ba? Depende naman kasi yun sa tao eh. Kung ikaw, isang tao na sobrang genius talaga, kahit mag-jump ka, kuha mo pa rin. Okay yun. Pero kunwari, medyo nahihirapan ka, from the scratch ka talaga para ma-achieve mo yung gusto mo. Kasi walang shortcut eh. Oo, pag magaling ka na, maraming shortcut dito sa computer or sa programming or pagdating sa network, maraming shortcut. Pero hindi mo alam, kunwari, alam mo nga shortcut, pero hindi mo alam yung process kung paano yun. Paano pag nagka-problema? So, may hirapan ka, di ba? Ganun. Kaya, dyan po, sa lahat ng mga tropa nating IT na nagsasabi na mahirap maging IT. Ang masasabi ko lang po dyan is, lahat naman ng trabaho mahirap eh. Mahirap ang trabaho kapag hindi mo alam ang ginagawa mo. Pero kunyari, ang trabaho is alam na alam mo how it works, kung paano gumagana, ano yung purpose, ano yung function nun, basic na lang yun. Hayahay po yung buhay ng mga tropang IT. Diba? Tsaka kunwari, disclaimer, no? Yan sa mga tropa natin ang IT. Huwag mo sabihin na magmalaki ka na. Sabihin mong IT ka. Napakalawak po ng IT. Hindi lahat alam mo. Kaya, be humble at saka aral ng aral. Tsaka, ang sinasabi ko palagi, Einstein, di ba? Never stop asking question. Mahirap magtanong. Meron tayong mga kapitbahay ng mga tropang IT na medyo madamot pagdating sa knowledge. Yung hindi sila nag-share. Ayan, comment down below kung may na-experience kayong mga kasamahang IT or mga boss na mga ganun na hindi nag-share ng knowledge, parang madamot kasi parang ayaw mo sa pawan. May mga na-encounter ako niyan sa mga huli kong company. Marami akong kilalang ganun na ayaw mag-share ng knowledge kasi nga, ewan ko, bakit ayaw nila mag-share? Ayaw ata masapawan. Parang ganun. Kaya, minsan, pagdating sa IT, piliin mo rin yung sasamahan mo. Doon ka sa taong matututo ka. Diba? Mga ganun. Diba ang drama? Ang drama ng vlog. Alright. Ayan. So, dahil nga, yun yung mga katanungan nila, possible naman talaga na from any field, tapos babalik ka sa pagiging IT, possible naman po yung lahat. Hindi naman siguro lahat yun na-erase sa utak mo, diba? Na-stuck lang. Pero pag inungkat mo, matututunan mo pa rin ulit yun. Ayun, walang imposible, no, kapag nag-aaral ka ng nag-aaral kasi lahat naman yan, lahat naman ng IT na gumaling, lahat naman ng mga yan, nag-aaral lang din. Diba? Wala namang magaling na hindi nag-aaral. Unless na lang kung pinanganak ka talaga na robot, diba? Or genius talaga na yung utak mo napakalaki. Diba? Ayun, maraming salamat, no, doon sa mga tropa nating IT na nagsusupport or sumusuporta or tumatangkilik sa atin. Ayan, kung mayroon tayong mga tutorial or mayroon kayong mga hindi gustong ituro, as long as na alam natin, ibubulb natin yan para maturuan. Or lahat ng mga IT event or IT related concern, i-share natin yan sa inyo para makatulong naman tayo sa inyo. Alright, so maraming salamat. God bless. Sana may natutunan kayo for today's vlog. May kwenta ba? May natutunan ba kayo? Siyempre wala. Pero yun, possible naman. Ayan mga kapitbahay. So maraming salamat. Diyan po sa mga tropa nating IT na nagtatanong, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Siguro naman, hindi naman kayo 50 years old bago mag-switch or bumalik dun sa pagiging IT. Kung wari, ilang taong ka pa lang naman nagtatrabaho sa ibang field, pwede pa naman yun. Di ba? Matututunan naman yun. Marami namang way para matuto. Maghanap ng trabaho na kung gusto mo talaga yun sa field na yun, maraming paraan. Pera lang kulang. Alright? So, maraming salamat. God bless and peace. Sana may natutunan po kayo for today's vlog. Thank you. Sana nasagot ko yung katanungan nila. Napaka-basic lang ng explanation natin kasi hindi naman ako magaling pagdating sa mga ganong advice. Kaya, di ba? Para may upload lang sa YouTube, tech vlog. Ayan. So, yun na nga yun. So, maraming salamat. God bless and peace.